Ibig mo sabihin, Sek, pwede. Oo, pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, no? Posible. Dahil Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, ICC, namamasko na sa Pilipinas para imbestigahan itong si Rodrigo Duterte dahil sa kanyang EJK. Yan guys, yan ang mainit na balita na kumakalat ngayon na marami na ang nag-e-expect na nandito na nga ba talaga itong mga ICC. So ang ICC kasi guys, nag-iimbestiga sila ngayon. Hindi lang basta yung talaga makita mo puti, Amerikano, negro, di ba? Hindi sila, pwede silang gumagamit ng mga Pilipino dito, lalo na yung mga human rights advocate. Pwede nilang makipag-communicate. Even sa government, wala silang sinasabi. Dahil unang-una guys, mahigpit pala itong International Criminal Court sa pagdating sa investigasyon sa kanilang hinahawakang kaso. Lalo pa, ay hindi naman mga ordinary tao inimbestigahan, di ba? High profile, ex-president Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, baka sasabit pa, si Bongo at si Senador Bato at mga ilan pang mga opisyal na pwedeng masangkot. Depende guys kung ano yung makita nilang proof. So ayon kasi sa kay Attorney Cristina Conti guys, siya ang nagbulgar nito na posible at itong si dating presidential political advisor Ronald Llamas. So pinag-uusapan nila na talagang posible nandito na ang ICC. At itong si Attorney Cristina Conti guys, actually sa International Criminal Court, dalawa lang palang abogado sa Pilipinas ang credited dyan. Ang una, ito nga si Cristina Conti na pwedeng makipag-ugnayan, di ba? At siya rin ang tumatayong assisting counsel ng ICC sa mga biktima, di ba? So sa ngayon, siya yung nakikipag-usap. At ang pangalawang attorney, guys, na accredited ng International Criminal Court, walang iba kundi si Harry Roque, guys. Si Harry Roque, na dating human rights lawyer, di ba? Na lumalaban sa mga inaapi, di ba? Mga inaabuso ng human rights. Pero nung napunta na kay Duterte guys, siya na yung kumakalaban. At talagang wala na talagang pagtatanggol sa human rights. Kundi ang politiko o kanyang amo na lang kanyang pinagtatanggol. So malamang siya yung haharap din sa ICC kung sakaling magkaroon nga ng ipapatawag na o magkakaroon na ng warrant of arrest itong si former President Rodrigo Duterte. So yun guys, at hindi lang yun guys, hindi lang yun. Dahil nga ICC yan, posible rin maging witness itong si dating Senator Laila de Lima na alam naman natin na nakulong siya. Bago siya nakulong guys, iniimbestiga niya na yung DDS. Hindi yung Duterte diehard supporter guys, hindi yun. Yung Davao Death Squad. Diba? Doon sa mismong probinsya ni Digong. So dati pa kung maalala nyo, diba? Isinama niya si Macanyas, itong si Motabato, diba? So naumpisa na ni Laila de Lima. At may mga personal knowledge siya guys. Kasi dati nga siyang DOJ Secretary, di ba? Naging chairman din siya ng human rights advocate, di ba? So, posible siyang nakikipag-usap at baka itong oras na to, posible ring nakapunta na yung ICC sa mga site na sinabi, di ba? Ng kung saan nangyayari. At siyempre, alam naman natin kung ano yung EJK, yung extrajudicial killing, na ayon sa PNP, nasa 7,000. Yan ang official na bilang nila. Yung biktima nun. O, sinasabi nga nila, di ba? Nanlaban eh.
Kaya nihari sila, pinatay nila. At makita natin na iilan lang ang naimbestiga. At ilang pulis lang ang nakulong, tatatlo lang ata dun sa kay Kian, kay Kulot, at yung isa hindi ko lang maalala, di ba? So ngayon, yung ICC nag-iimbestiga. Pero ayon sa human rights group o advocate, nasa 30,000 ang namatay. So yan ang iimbestigahan ngayon ng ICC. Mahigpit guys, talaga parang napaka-confidential ng ICC kung mag-imbestiga. Hindi yung confidential ni Sarah guys na 125 million. Hindi yun, talagang confidential. Tsaka sabi ni Attorney Conti na hindi mo alam kung ano yung status dahil hindi nila pwedeng i-broadcast dahil maselan nga. Sensitive yung issue. So, panoorin muna natin guys yung interview kay Attorney Cristina Conti. Pasok! Yung investigation ng ICC ay confidential ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang daloy ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Ayang kumpirmahin ng Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nakapasok na ba sa bansa ang mga kinatawa ng International Criminal Court o ICC. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawa na ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng fillers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang fillers ang pinapadala. Kung hindi physically may kasama yung fillers na nagpapadala. Ang ibig mo sabihin, Sek, pwede. Pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aaralan kung may kausap sila. Pero ayon kay Attorney Cristina Conti, mismong ICC ay ayaw magbigay ng detalye sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ayaw rin itong ihayag kung may formal ng komunikasyon sa kanila ang ICC. Actually, it's in the rules that the government is obliged to keep the request of the ICC, of the Office of the Prosecutor in particular, to be confidential. Kasi investigation pa lang. In the same way, the victims are sort of obliged as well. Si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ay hindi rin anya nito alam ang isyu ng pagpasok ng ICC sa bansa. Wala rin daw silang natanggap na pakikipag-ugnayan sa kanila na dapat gagawin ng ICC bilang kortesiya sa pamahalaan. Pero ang tiniyak ni Attorney Conti, tuloy-tuloy ang paggulong ng ICC investigation. May mga pagkakataon na nagtungo siya sa ICC, ngunit hindi siya nagbigay ng maraming detalye sa ginawa niya doon. Sa ngayon, inihahandaan niya nila ang kaso, ang mga biktima na haharap, lalo na kapag nagkaroon na ng trial o pagdinig. Dagdag pa ni Conti, maging si dating Senador Leila de Lima ay pwedeng tumayong testigo sa ICC, lalo na may alam siya kung papaano ang nangyaring patayan sa bansa kaugnay ng drug war. Siya man ay biktima rin umano matapos makulong ng drug cases. Hindi lamang ng presidente pa si Duterte, kundi pati noong nag-imbestiga ang Commission on Human Rights sa patayan sa Davao City mula 2011 hanggang 2016 na umano'y pakana ng Davao Death Squad. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. At si Secretary de Lima ay maaring maging witness. Ay, pwede siyang maging pattern witness o kaya yung saksi na magpapatunay dun sa kung anong nangyayari, pagkakadikit-dikit, pagkakawing-kawing ng mga insidente. At dahil sa bagong development ngayon sa Kongreso, partikular sa Kamara, na may nagsusulong na makipagtulungan sa ICC, pabor na anya ito sa kanila na mga naghahangad ng katarungan, bagamat nasa Pangulo pa rin ang huling pasya rito bilang foreign policy. Alam ko na mukhang dinidikit ito sa politika, pero sa bahagi ng mga biktima, ang posisyon naman namin ay ang panawagan para sa katarungan, it will last. It will be, kumbaga, it will continue even through different administrations. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. So yun guys, napanood nyo, di ba? Ayon kay Attorney Conti,
na talagang confidential to, may higpit. Kaya even si ano, 'di ba? Nakita niyo sa balita na itong si DOJ Secretary Remulla, hindi rin niya alam, 'di ba? Na kung ano lang status ng ICC, kung nandito na ba o wala sila. Kasi alam naman natin guys na nag-announce na itong si Menardo Guevara na abogado ng Pilipinas na welcome na nila na pumasok na kayo dito sa Pilipinas, hindi lang sila makikipag-cooperate. Pero yun na yun guys di ba? Kaya nandito na talaga sila, kaya wala nang umaharang kasi malaya na ang ICC na pumasok sa ibang bansa, sa ating bansa. Hindi matutulong na sinasabi ng gobyerno na makikipag-cooperate, maraming tutulong guys na mga human rights advocate. So sa oras na to, baka yun na nga kinakausap na nila yung mga biktima, iniipon na yung mga ebidensya na laban dito kay Pangulong Duterte na posible ring masangkot si Inday Sara, Bato at si Bongo. So tayo, hindi natin sila nakatulang guilty guys. Alam naman natin, di ba? May batas tayo. So ito, batas ng ICC na kailangan ni proof. At ito na rin guys, ito lagi mo sinasabi sa mga DDS supporter na kailangan kumbinsin na si Duterte na harapin na ng ICC na to, di ba? Kasi hindi pabor sa kanila yung pagpasok ng ICC, batikos ng batikos sa ICC, lalo na sa gobyerno, di ba? Batikos sila ng batikos. The more na pinakakait nyo itong ICC na mag-imbestiga dito sa ating bansa, the more na pinakakaitan nyo yung mga biktima ng extrajudicial killing. Maawa kayo. Kapwa Pilipino natin to. Humingi sila ng tulong sa ICC. Di ba? Dahil wala silang halos makitang batas dito. Meron tayong batas dito, umuusad. Sobrang napakabagal. At wala pa rin nasasampang kaso kay Duterte regarding dito sa LJK. Kaya ICC lang ang pwedeng tumulong sa kanila para makamit. Guys, tayo ang hangad natin dito. Hindi porket ayaw natin si Duterte, yung biktima na kapwa Pilipino natin na nawalan ng mahal sa buhay. Paano kung ikaw yun? Isa ka sa mga nawalan ng buhay, ng mga kamag-anak mo nawalan ng buhay. Namatay sila at sinasabi, nanlaban. At alam nyo naman na hindi nanlaban. Di ba? Kasi yun na lang dinahilan dati, di ba? Lahat yun ang dahilan kung napapanood nyo. So, eto na yung pagkakataon ni Duterte, ni Sara Duterte, ni Bato, ni Bongo, kung sakaling maisama sila guys, di umano'y sangkot sila ayon sa Vera Files. Ngayon nila kailangan ipagtanggol ang kanilang sarili. Para pagkaganon, di mapapahiya ang ICC, di ba? Na malinis naman pala sila, tama yung ginawa nila, wala silang problema. Pero kung patuloy silang magtago, patuloy nilang takasan ng ICC, patuloy nilang batikusin ng ICC. Ngayon, di ba, si Sara sumulat na sa DOJ na huwag nang papasukin ng ICC kasi unang-unang tatay niya kasi yan. Pangalawa, pwede pa siyang masangkot, di ba? Kaya ganun na lang. Kumbaga, meron siyang personal na interest. Di ba? Yung kapakanan niya. Pero sa usapin ng West Philippine Sea, guys, wala tayo talaga narinig kay Inday Sara. Kahit na anong statement ni wala guys. Wala yan. Basta pag may kinalaman sa kanya, bumabanat sa naglalabas kagad ng statement, di ba? Kaya nung kay Eric, dahil kampi sa kanila yan, sila Badoy, di ba? Sa SMNI, may ano siya agad, may mga statement. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Okay ba to na namamasko na dito yung ICC para imbestigan na nga itong si Duterte? Di ba? Para magkaroon na ng katarungan yung ating mga kababayan. Malaya kayo guys, kung sa tingin nyo tama ito at sinusuportahan yung ICC para sa ating mga kababayan biktima extrajudicial killing. Alright guys, so hanggang dito na lamang po tayo sa ating mamamayan, sa ating mga pro-Pilipino tayo guys. Susuportahan natin yan. Guys, share nyo itong vlog natin para mas marami ang marinig at malaman gaano ka-importante itong ICC. Alright guys, hanggang dito na lamang po. Abangan nyo susunod po. Thank you very much.